Naisip ng pangunahing tauhan na ang tagapangasiwa ay isang mahusay na unggoy na may hindi pa nagagawang talento sa retorika. Ang pangunahing karakter ay may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Naisip niya na ang tagapangasiwa ay maaaring mas angkop sa papel ng isang pinuno ng kulto kaysa sa isang salamangkero. Sinabi ni Owen na ang kanyang gawain para sa taong ito ay gawin silang kahit man lang kapaki-pakinabang na mga salamangkero na magiging mas mahusay kaysa sa mga unggoy. Sinabi niya na walang lugar dito para sa mga mas masahol pa sa unggoy, dahil lahat ng mabibigo ay itatapon. Tinitingnan niya ang mga mag-aaral at idinagdag na dapat nilang subukang mag-evolve sa mga tao. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa. Tinanong niya ang estudyante kung bakit hindi siya sumagot. Ang mga butil ng pawis ay umaagos sa mukha ng lalaking may berdeng buhok at ng babaeng may maitim na kayumangging buhok. Tinanong ni Owen ang estudyante kung bakit hindi niya pinapansin. Tinanong niya ang pulang buhok na estudyante kung maaari siyang turuan kung paano sumagot. Tinatanong niya kung nakakatakot siya. Ang pulang buhok na lalaki ay nagsasabi sa tagapangasiwa na hindi siya nakakatakot. Talaga bang iniisip ng supervisor ng mag-aaral na siya ay may kakayahang umangkop? Iniulat ni Owen na magkakaroon sila ngayon ng pagsusulit. Naging maingat si Krista at ang bida. Sinabi ng tagapangasiwa na sila at ang katabi nila ay bubuo ng mga pangkat ng dalawa para sa pagsusulit. Sinabi ng tagapangasiwa na ang huling koponan ay aalisin. Nakikinig si Hubert sa mga salita ng curator na may ngiti sa kanyang mukha. Nagbigay ng pulang aura si Owen. Sinabi niya sa mga alagad na dapat nilang isaisip ito. Nagkatinginan ang mga estudyante na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Namula ang pisngi ni Gertrude Panton. Nagtatanong ang isa sa mga estudyante kung ganoon ba talaga kadali ang mapatalsik. Ang sabi ng isa pang estudyante ay hindi niya narinig ang ganoong bagay. Ibinaba ni Hubert ang kanyang tingin. Sabi ng isa pang estudyante, malamang sinasabi niya ito para takutin sila. Pinapanood ng pangunahing tauhan ang guro. Nagsusulat si Owen gamit ang chalk sa pisara. Hinampas niya ang board gamit ang kanyang kamao. Sinabi niya na 20 minuto lamang ang ibinibigay, at mula ngayon kailangan nilang lutasin ang problemang ito sa papel na nasa kanilang mesa, at pagkatapos ay dapat nilang isumite ito. Ang curator ay gumuhit ng teksto at 2 simbolo ng fan na may mga rune sa pisara. Sa isang mabagsik na pananalita, inihayag niya na ang mga hindi kayang lutasin ito sa oras na ito at ang mga huling makapasa ay mapapatalsik. Gaya ng ipinangako, nilagay niya ang kanyang kamay sa gilid at tinanong ang mga estudyante kung bakit sila nakatingin sa kanya. Sigaw niya na nagsimula na ang pagsusulit. Idinagdag niya na ang gawain ay nalutas sa mga pares. Nagkatinginan ang babaeng kulay purple at ang lalaking may buhok na kayumanggi. Ang tagapangasiwa ay sumisigaw na kahit na ang mga unggoy ay maaaring malutas ang 2-star magic kung sila ay mag-iipon ng kanilang lakas. Inaayos ng mga estudyante ang mga papel sa kanilang mesa. Napatingin ang pangunahing tauhan kay Krista, na nakaupo sa tabi niya. Itinaas ng babaeng may kayumanggi ang kanyang baba at sinabing ang magic circle ay hugis ng 2 layer ng fan, at pagkatapos ay idinagdag na ang mga rune na iguguhit ay Hudyo at ikaw. Nag-isip siya kung anong formula ang magagamit niya. Ang isang batang babae na may kayumanggi ang buhok ay nagsusulat sa isang piraso ng papel at hiniling sa kalaban na magmadali at tulungan siya, pati na rin gumawa ng isang pangunahing formula gamit ang mga matrice at pagkatapos ay hanapin ang sagot gamit ang isang cubic function. Hinawakan ng pangunahing tauhan ang kanyang pisngi at, na may pagtataka, tinanong ang batang babae kung siya ay isa sa mga nagdurusa ng hindi kinakailangan. Sumigaw si Krista sa pangunahing tauhan na kailangan niyang huminto sa pagsasalita at magsimulang magsulat. Naalala ni Krista na may nagsabi sa kanya na tapos na ang pamilya Warden. Naaalala niya ang pagtayo sa gitna ng mga miyembro ng kanyang pamilya.
May nagsabi sa kanya na pareho ang panganay at bunsong anak na babae. Pinagmamasdan ni Krista ang babaeng nakahod. Nagbabasa siya ng libro sa kanto habang ang ibang mga babae ay naglalaro ng bola. May naglagay ng kamay sa balikat ng batang babae na may kayumanggi ang buhok at saka sinabi sa kanya na umaasa siya sa kanya dahil siya lang ang makakapagpabuhay ng kanilang pamilya. Bakas sa mukha ni Krista ang pagtataka. Sa kasalukuyan, may sinusulat siya sa isang papel na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya na kailangan niyang maging pinakamahusay sa lahat. Ang pangunahing tauhan ay tahimik at iniisip na kailangan niyang pasanin ang isang mabigat na pasanin. Isang batang babae na may kayumanggi ang buhok na may galit na ekspresyon sa mukha ang nagtanong sa kalaban kung ano ang tinitingnan niya at kung nakita niya ang sagot mula sa function. Kumuha siya ng isang papel na may kasamang gawain at sinabi na ang natitira na lang ay lutesin ito. Umihip ang hangin mula sa bintana kay Krista at sa bida. Nagtataka ang babaeng may kayumangging buhok kung bakit nangyari ito. Ngayon ang pangunahing tauhan ay itinaas ang kanyang kamay at nag-concentrate ng mahiwagang enerhiya sa kanyang kamay. Isang batang babae na may kayumanggi ang buhok ay naglatag ng papel. Ang assignment sheet ay kulubot at bahagyang punit. Isinasara ng pangunahing tauhan ang bintana gamit ang mahika. Nanlaki ang mata ni Krista. Pinunit ng isang batang babae na may kayumangging buhok ang isang papel na may isang gawain. Sinabihan ni Owen ang mga babae at ang bida na tumahimik at pagkatapos ay tinanong sila kung hindi sila makakagawa ng mga kalkulasyon nang hindi gumagawa ng ingay. Humingi ng paumanhin si Krista sa curator. Sabi ng isang babae na may isang buhok, nasira na ang lahat at kailangan niyang magsimulang muli. Namumula ang mga mata ng bida, at na-activate niya si Belle CDS. Tinitingnan niya ang kamay ni Kristo, na nagsusulat sa isang papel. Lumilitaw ang isang stream ng asol na enerhiya malapit sa kanya. Ang daloy ng enerhiya ay tumataas paitaas. Lumipad siya papunta kay Hubert. Pinagmamasdan siya ng pangunahing tauhan at iniisip na ang 8 pangunahing paaralan ay naglalaro lamang ng mga kalokohang pambata. Nagsusulat ang blonde na lalaki sa isang papel na may ngiti sa labi. Naisip ng bida na ang paaralan ng Rowanham ay isang paaralan ng hangin, at ang kanilang lihim na sining ay walang tunog o kulay, na nangangahulugang ang magic na ginamit ay pagmamanipula ng hangin. Iniisip ng bida ang imahe ng isang lalaking nakasuot ng berdeng balabal na may gininto ang proseso mula sa kamay kung saan nagmumula ang isang malikot na daloy ng hangin. Hiniling ni Krista sa bida na ibigay sa kanya ang kanyang papel. Ang pangunahing karakter ay ginulo ng isang batang babae. Ang batang babae na may kayumangging buhok ay inilagay ang kanyang kamay sa harap at, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabihan ang bida na mabilis na magsulat muli. Tinanong niya ang kalaban kung ano ang ginagawa niya. Nakita ng bida na kumuha ang dalaga ng isang papel mula sa kanya. Sumulat si Krista sa isang papel, at isang butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang pisngi. Naisip niya na ang oras ay limitado sa 8 minuto, at mayroon na siyang solusyon sa kanyang isip. Idinagdag niya na magagawa niya ito sa loob ng 8 minuto. Ang pangunahing karakter ay kumuha ng isang piraso ng papel mula sa batang babae na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya. Sumagot ang bida na imposible ito dahil hindi sila makakatapos sa oras gamit ang pamamaraang ito. Tinanong ni Krista ang bida kung paano niya malalaman nang hindi sinusubukan. Bumantong hininga ang pangunahing tauhan at sinabi sa dalaga na hindi pa rin niya maintindihan. Tinatawag niyang maliit ang bida na may galit na ekspresyon sa mukha. Ang pangunahing karakter, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsasabi na ang gawain ay magagawa. Ang solusyon ay napakahirap para sa kanya. Kinuha ni Ryan ang lapis niya. Nagsisimula siyang magsulat ng napakabilis sa isang piraso ng papel.
Isinulat niya ang solusyon sa loob ng ilang segundo. Sinabi niya sa batang babae na kung siya ay madaling masunog, hindi siya maaaring maging isang salamangkero. Bakas sa mukha ni Krista ang pagtataka. Ang pangunahing tauhan ay bumantong hininga at sinabihan ang batang babae na tandaan na ang isang malakas na salamangkero ay dapat manatiling kalmado sa lahat ng oras. Naaalala ng pangunahing tauhan kung paano hinawakan ng halimaw ang sombrero ng salamangkero. Naisip niya na sa mundong tinitirhan niya, kahit 8 minuto ay hindi sapat. Isang halimaw na maraming mata na may matatalas na ngipin ang kumagat sa ulo ng isang salamangkero sa isang sombrero. Tinamaan ni Lista ang halimaw at nabali ang ngipin nito. Nakita ng pangunahing tauhan ang pagbagsak ng ulo ng salamangkero sa lupa. Naisip niya na ang presyo ng ilang segundo ng pagkaantala ay hindi lamang pagbubukod kundi kamatayan. Ang pangunahing tauhan ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasa harap niya ang kalahati ng ulo ng mago. Sinabi ng pangunahing karakter sa batang babae na sa pagkakataong ito ay siya ang magkukusa, at kailangan lang niyang tumulong. Tumutulo ang pawis sa pisngi ng dalaga na may seryosong ekspresyon sa mukha. Hiniling niya sa dalaga na huwag silang pigilan. May huminto sa pagsusulat. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Hubert, na may ngiti sa kanyang mukha, at ang itim na buhok na batang babae ay pumunta sa curator. Iniharap ng blonde ang kanyang kamay na may nakasulat na takdang aralin at hiniling sa tagapangasiwa na suriin ito. Binasa ni Owen ang nilalaman ng sheet. Itinuon niya ang asol na enerhiya sa kanyang kamay. Ang mga simbolo ng fan sa sheet ay nagsisimulang kumikinang na berde. Maraming usok ang lumalabas sa isang papel. Sinabi ni Owen na gumagana ng tama ang G at Euron, at kung isasaalang-alang na ginawa nila ito bago ang iba, hindi iyon masama. Nakapikit ang isang nakangiting blonde at isang itim na buhok. Hinihiling ng curator sa mga mag-aaral na huwag masyadong kumpiyansa dahil hindi ito mahusay. Binuksan ni Hubert ang kanyang mga mata. Tumalikod ang tagapangasiwa at sinabing kailangan lamang ng 2 minuto upang malutas ang gayong problema. Iniulat niya na ito ang dahilan kung bakit ang pinakadakila. Ang itim na buhok na babae at ang blonde na lalaki ay may nagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Hubert, na may ngiti sa labi, ay nagsabi na hindi niya ito matatanggap. Idinagdag niya na nalutas niya muna ito sa klase at ang mathematical formula ay perpekto, at pagkatapos ay nagtatanong kung ano ang dahilan. Hiniling ng tagapangasiwa ang lalaki mula sa Rowanum na nanalo sa paaralan na ihinto ang kalokohan. Bakas sa mukha ng blonde ang pagtataka. Sinabi ni Owen sa lalaki na mas alam niya kung bakit siya nakakuha ng dagat at pagkatapos ay tinawag siyang unggoy. Idinilat ng blonde ang kanyang mga mata. Ang itim na buhok na batang babae ay nagtanong sa tagapangasiwa kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Ang bida ay nakatayo sa likuran niya. Tinanong ng pangunahing tauhan ang babaeng may itim na buhok kung maaari siyang tumabi. Nasa likod niya si Krista. Ang sabi ng estudyanteng itim ang buhok ay napunit ang sagutang papel ng bida na may kayumangging babae. Sumagot ang isa pang estudyante na sinabi niya iyon. Bumalik siya at tinanong kung nagkita rin sila. Napatingin si Owen sa bida. Hinihiling sa kanila ng pangunahing tauhan na suriin ang kanilang mga sagot. Isinara ng propesor ang librong binabasa niya na may ngiti sa labi. Tinanong niya sila kung tapos na sila at pagkatapos ay sasabihin sa kanila na ito ay talagang hindi kasiya siya. Idinagdag niya na natuwa siya sa pag-iisip na paalisan ang mga bagong dating na ito mula sa mahiwagang pamilya. Iniharap ni Krista ang kanyang kamay na may isang sheet ng papel, at sinabi ng bida sa propesor na kung ang isang salamangkero ay hindi maaaring gumamit ng mahika dahil lamang sa umiihip ang hangin, hindi niya matatawag ang kanyang sarili na isang salamangkero. Kinuha ni Owen ang task sheet at sinabi sa bida na gusto niya ang kanyang espiritu, ngunit hindi ito kumpara sa kanyang ina.
Tumutulo ang butil ng pawis sa mukha ni Hubert at ng babaeng itim ang buhok. Pinagmasdan ng mabuti ng professor ang assignment sheet. May nakita siyang magic circle sa sheet, na iba sa iminungkahi niya. Sinabi niya na ang isang mahiwagang figure ay hugis ng isang pamaypay at ang isa ay iginuhit bilang isang bilog. Tinatanong niya ang pangunahing tauhan kung bakit niya ito ginawa. Tumugon na ang Giron ay gumagana ng maayos sa magic ng katangian ng tubig. Salamat po sa panonood.